Kuya Luis, Ah, itong mga nakita mo sa family mo doon, kay mama mo, kay sa mga mm. kapatid mo, tsaka sa stepdad mo, kung ano yung mga sitwasyon lalo na ngayon, pinaalis sila, Ayan. kawawa. Kaya ikaw, Luis, isa yan sa magiging inspirasyon mo. Ah, Gawin mo silang inspirasyon. Isa sila, tignan mo. Kaya tama yung sinabi mo rin sa isang vlog mo na yung pag-aaral mo, pagbutihin mabuti. Yung sikapin mong maging okay yung pag-aaral, you know? ah, Kasi yan lang talaga ang hindi makukuha ng iba yan, ang mm. edukasyon mo. Ha? Ah, Kaya sila ang gawin mong inspirasyon. And then, of course, sa ano mo, kung ano yung gusto mo rin na maging in the future, you know? Kung ano yung, like, gusto mo bang maging pilot ba? Or gusto mo maging engineer? Siyempre, nandun yung kung anong gusto mong maging. Yung maging ikaw, paglaki ah, mo, pag meron ka ng family. mm. Pero yung family mo rin, yung nanay mo, mga kapatid mo, kasama yun sa inspirasyon mo, Loisa. And then yung ugali mo, kailangan kung ano yung mga pangit na mga ginagawa mo this time. Ay, sorry ha. Sorry kung sinabi kong pangit. Kung ano yung mga ginagawa mo ngayon na medyo hindi maganda, like yung umuwi ka ng hindi maaga, you know, Ah, yung walang yung mga ginagawa sa sa kung saan ka na hindi naman talaga kailangan gawin mo, na pwede namang wag na lang muna dahil kailangan ko nang umuwi, kailangan ko nang mag-study muna, yung mga ganun, yung mga extra na hindi mo na kailangan bigyan pa ng time, iwala mo na yan, you ah, know. Kaya magiging subsob sa pagiging matibay. Doon ka ah, mag-focus sa magiging isang matibay ka. Ha? ah, Oo. And then, Luis, huwag mong kalimutan, nandito si Tita Evangeline mo. Hindi ka iiwan. Ha? thank you po. Kahit ano man, kahit ano man itong nangyari sa akin, okay lang. Basta, ang ano ko, ito ay parang bagas trial din ito kahit matanda na ang isang tao. Hindi yan mawawala ang mga trial sa buhay. You know? Po. Habang humihinga ka pa, nandyan yung mga pagsubok sa buhay. Kaya itong nangyari sa akin, napakasakit, pero kailangan ko rin medyo lumalaylo sa mga kausap ko, sa mga Po. kung sino yung kasi iba ito nagdidil ito sa puso ko Kaya sorry kung hindi ko kayo na na agad, you know? Pero Okay for lang this po. time, Ramil and Luis, nandito ako. Ha? Sige po. Ramil, Ay, tita, sige lang oh, nga. uy, saan ka? Oh, okay lang. Okay lang, Mm. Ramil. Kaya, ngayon, pag-usapan yung about sa bahay, about yung narinig ko rin nung nag-live kayo sa garden ninyo, Mm. nakita ko sa front yard ninyo, nakita ko nag-live kayo. Ang sabi, maraming tindahan, di ba? Ah, Oo. wala, O, hindi po, wala pong tindahan. May hindi po, dito po yung maraming tindahan, tita. I see. I see kasi yung tindahan, alam mo, bakit ko ini-insist na magkaroon ng tindahan ang mama ni Luis, kasi yun din ang ginagawa ko before. Nakakatulong yan Opo. Kasi, yung tindahan, wag lang ihiwalay sa bahay. Mm. Kasi sorry ha, yun ang style ko kasi noon. Yung tindahan ko nakadikit lang sa bahay ko. Bakit? Mm. Kasi kung kailangan kong kumain, hindi na ako lumalabas pa sa isang tindahan ko para puntahan ko yung loob ng bahay ko. Mm. Para ko kukunin yung pagkain ko or something na gusto kong magluto. Mm. Kailangan ko pang isaraduhan yung tindahan ko para pumasok ako sa bahay ko para makapagsaing ako. Hindi Mm. maganda yon.
Diba? Mm. Kaya ang ginagawa ko noon is yung tindahan ko nakadikit na sa bahay ko. Mm. Kaya anytime, pag meron akong ginagawa, naglilinis ako sa loob ng bahay ko, sisigaw na lang yung customer ko, pabili po ng bigas. O, wala akong ibang pintuan na pupuntahan para puntahan yung alam na gets mo ba, Ramel, kung bakit Apo. sinasuggest ko na yung tindahan ng nanay ni Luis is maganda kung nasa loob lang ng part ng bahay. Apo. Kasi yun. And then, kung walang tao walang makapagbantay sa tindahan, sarado lahat, di ba? Okay lang yun. Kasi nasa loob lang ng bahay, di ba? Opo, tita. And then, yun nga, sabi ko, pag naglinis ka sa bahay mo, walang problema kasi ang tindahan mo, pwede pa mo pa rin bantayan dahil nakadikit lang eh. Nakadikit lang sa bahay mo. Yun, Opo. ganun. And then, isa pa, ito pa. Hindi magugutom ang mga kapatid ni Luis, hindi magugutom, pati nanay din niya kasi yung tindahan, habang may laman ang tindahan, meron silang makakain. Right? Opo. And then, makakasave din sila. Kasi yung bigas na binibili nila doon sa tindahan na tumutubo na, binibili nila. Yun ang konsumo nila. So ngayon, ang gagawin nila is sila na wala na silang tutubuin pa na ilang beses nang tinutubo dahil pwede na nilang doon nila bibilhin ang sarili nilang lulutuin na bigas. Doon na sila bibili sa sarili nilang tindahan. Diba? Nakakasave na sila doon. Diba, Ramil? Ganun ba yun? Opo, Kasi tita. ganun ang ginagawa ko noong time na nagtitinda pa ako, maliit pa yung mga anak ko. Yun ang ginagawa ko eh. Bumibili ako sa sarili kong tindahan. Yun ang ginagawa ko. Kunwari, wala akong asin. Uy, naubos na yung asin sa kusina. O, bili ako sa sarili kong tindahan. Diba? So, malaking save yun kung nasa, kasi yun ang experience ko nung maliliit pa ang mga anak ko eh. Opo, tita. Pag wala yung mantika sa kusina, ay, bibili ako sa tindahan. Hindi na ako tatakbo sa ibang tindahan. Then, may sarili akong tindahan eh. Dito ako bibili. Of course, bayaran mo. Kung wala kang ipangbayad this time, sarili mo, utangan mo yung sarili mong tindahan. Basta bayaran mo lang pagdating ng sahod ng sino mang merong sahod dyan sa family members mo. Opo. Diba, Ramon? Yeah, ang importante doon is merong tindahan na hindi magugutom ang buong pamilya na nasa loob ng bahay na yan. Opo. Parang Diba? parang i-design ko din nga po doon sa nung pagpunta ko din po doon, sabi ko gusto ni Tita Evangeline parang yung tindahan nga po. Part siya ng bahay. Pero ang maganda, Ramil, is anong design ng bahay? Ano po, tita? Depende sa area yun ng lupa. Opo. Ako tutulong ako din maliban sa tindahan. Ramil, take note mo yan ha. Ayaw kong may kasali ako sa tindahan ng puhunan. Ako lang. Opo, tita. Ano ako? Silusa ako dyan. Meron na po kayong 50,000 na pinadala nun, tita. Kulang yan. Opo. Kulang pa yan. Silusa ako about dyan. Gusto ko, ako lang, yung wala akong share dyan. Gusto ko, regalo ko yan sa nanay ni Ramil. Ni Kuya Luis. Sorry, Luis. Sorry, Ramil. Yun ang regalo ko sa nanay ni Luis. Yung buong puhunan ng tindahan. Ay, nako. Dapat maganda yung Regalo ko yan. pagkakagawa. Bakit? Bakit ko iregalo yan sa nanay? Kung wala si nanay, wala akong makikitang Kuya Luis. Thank you, Mom. Diba, Ramil? Opo. Diba kahit sa anong hirap ng nanay ni Luis,
natayo na na ibigay niya ang ugali ni Luis na yung baga sa basta nagpasalamat ako sa nanay niya. Opo. Love ko po yung mga nanay na yun. Love ko sa nanay O din. syempre, yeah. Kasi pag wala ang nanay, syempre naman, kung wala rin ang tatay, Wala akong Luisito kung wala si walang nanay. lalabas na Kuya Luis. So, balik ulit tayo sa bahay. So, yung bahay, Ramil, sasali ako dyan. Mag-contribute din may ako dyan. may problema na po mag-contribute kayo. ako. Pero, oo. Alam ko itong si Ninang, magtatanong na naman ito. Magkano ibigay mo? Gusto ni Ninang ipantay kaming dalawa Pambihira Hindi talaga po, yan si ang Nanay. ano ko nga po, Ninang may problema na po Ganyan kayo yan si eh. Ninang. Ganyan si Ninang sa akin. Alam mo, Ramil, si Ninang, maldita yan, pero ang bait niyan. Mapagmahal din yan. Kahit hindi ko pa yan nakita personal. Ayan, tumawag si Ninang Precious sa akin ngayon. Hala? Tinatanong nga po niya kung pwedeng mag three-way daw po. Ngayon? Kanina po, kaninang umaga po. Ganun ba? Hindi ko pa siya nakausap. Okay naman, pwede naman. Pwede po. Sige. Pwede po natin three-way call. Pwede tayo mag-three-way ngayon. Pero mag-clock out muna ako ha. Kasi Sige po. Sige exact po. 9 o'clock. Pero wag ninyong ibaba ang cellphone nyo. Sige po. Mag-clock Sige po. out lang ako dito. Wag ibaba. Okay lang. Po. Telepono ito Inad ko na po siya, baka po sumagot po siya. Na yung call ni Ninang. Ayan na po, sumagot na po si tita. Oo. Ayan, Ninang. Sorry, Ninang. Ano bang balita na? Teka. Teka, narobat ang... Teka, narobat ang cellphone ko. Anong balita natin? Ninang, clock out muna ako sandali lang. Nag-usap kami about sa bahay nga. Naawa nga ako nung sa video nakita ko Kaya nga ate, hindi ako nakatiis eh. Biglang lumundag yung natutulog kong kaluluwa. Sa botohan. Anong plano ba ate? 3 bedrooms ba o ano? Ano kaya Ramil? Depende sa area, Depende sa area kung anong area ng lupa. Hindi pwede na buong area ay ilalagay yung dingding ng bahay. Kailangan din meron sila ata. Ewan ko, ilan bang square meter yan, Ramel? 149 po, tita. Malaki-laki rin ah. Malaki-laki rin. Malaki-laki rin naman yan. Ang sinabi ko ate, bali yung tawag dito, yung kitchen, isumpay na lang. Paano ba sa Tagalog ang sumpay ate? Idugtong. Ayun. Si Kuya Ramil naman hindi sila sagi. Dugtong, ayun. Siyempre, idugtong. Of course, simple na bahay, pero nandun na sa loob. Yung simple lang, wala na lang yung masyadong arty-arty ba Hindi na. ate, ang gusto ko ate, i-Yolanda na lang. Yolanda type na lang. Tapos, yung kusina, isumpay na lang doon sa bahay. Sa kilid ba? Sa kilid niya. Gilid pala, gilid. Yung bahay ba, saan parte si ate Evangeline doon, Kuya Ramil? Ay, wala akong party-party. Basta magbigay lang ako ng pera kay Ramil. Magbigay ako ng pera. Sabi ni Kuya Ramil, Yung tindahan, yung puhunan. Yung puhunan ng tindahan, Ninang. Gusto ko akin yun. Puhunan ng tindahan. May pinadala na po si Tita Evangeline nun 50,000 po. Kulang yun. ibig ko sabihin ba ate, Pagtayo ng bahay. Ibibigay, pera ang ibigay ko kay Ramil. i-sponsoran ko rin sila ate ng bigasan. Na sa totoo lang, Kuya Ramil, mahirap magsinungaling kasi hindi naman ako maka-juice kasi palamura ako, di ba? Pero sa totoo lang, nagsalita ako kay Nanay Rita noon na sabi ko kung makapagawa na ng bahay at si Ate Evangeline na ang mag-ano doon sa sari-sari store,
pwede kitang kako ate, sponsoran ng bigasan. Pero may kondisyon. Opo. Ang kondisyon ko doon, Kuya Ramil, huwag natin hayaang Malugi. umano ba, yung lumiit. Lumugi po, Yung- malugi. Palakihin natin. What I mean, sabi ko ate, hindi lahat doon natin iasa. Kasi pag doon natin iasa lahat, hindi na tayo gagalaw. Mapurdoy. Mapurdoy, gihapon pa. Yes, malugi. Oo. Kasi, Pero Nina, I'm sorry, Kuya Ramil, kasi ako, nagsasabi lang ako ng prangka para sa akin. Kasi Opo. mahirap naman, Kuya Ramil, na sa part ko, ewan ko lang kay Tita Evangeline at saka sa mga ibang sponsor. Pero ako, prangka talaga ako, Kuya Ramil. Ang akin kasi, Kuya Ramil, andito, nakasuporta kami. Walang problema doon. Walang pumipilit sa amin, hindi niyo kami pinilit. Total, hindi pa naman tayo baldado, di ba, ate, kuya? Huwag natin lahat iasa doon. Yung kumbaga, anong tawag doon kumbaga, alalayan din natin para hindi, kumbaga, lalago. Di ba? Opo. Yun si nanay ni Luis ang sinabihan mo doon. Kasi, Oo, yun ang sabi ko ate. Sabi ko ate kasi, ako sabi ko kay Ate Evangeline, ewan ko lang kay Ate Evangeline kung papayag. Pero, kasi sabi ko, malugi? hindi, yung akin, bigasan yung sa akin, na ibibigay sa kanila. Na direct to the point, yung bunganga ko talaga, ito yun, na huwag iasa lahat doon. Kasi pag doon iasa lahat, hindi lalaki. Tama po. Kasi hindi porke andito kami, andyan si Kuya Ramil, andyan ka Tita Evangeline, hindi naman siguro pwede na. Basta-basta na lang natin ipalubog yun kasi andyan naman si Tatay Ramil bibigyan din naman kami. Andyan naman si Tita Evangeline, bibigyan kami. Hindi, kumbaga alalayan. Yun yung sinabi ko kay Nanay Lita. Sabi ko, pero hindi ko pa ako nakausap si Tita Evangeline kung papayag siya na ako sa bigasan. Okay, buti na lang meron. Yes, buti na lang Ninang stop kita doon, pwede. So, ngayon Ninang, ako naman ang makiusap sa iyo. Kasi, gusto ko sana na yung sa tindahan, sari-sari store, part na rin yun, kasama na yun yung bigasan. Hindi lang bigasan ang ipatinda ko rin, i-add. Siyempre, sari-sari store, kasama yung bigas, kasama na yung mga feeds. Siyempre, may mga pang pagkain ng manok, ng mga baboy, yung kambing, wala, baboy at saka manok lang yung alam ko noon na tinitinda ko rin. Kaya part na ata yun sa ipapatindahan ko kay sa nanay ni Luis. Kaya kung pwede lang din na Ninang na yung pabigasan mo na ibigay mo sana sa nanay ni Luis, kung pwede idagdag na lang sa bahay. Kung pwede, kasi gusto ko Ninang. Teka muna ate. Yes. Ma-stop muna kita. Yes. Bali, direct to the point. Sa iyo na yun lahat. Yes. Kasi gusto ko lahat na doon. huwag na lang Ninang. Parang awa ko na. Akin na lang yun sa tindahan na yun. Kasi pagdating ko doon, baka doon din ako mangungutang. Hindi ang ibig kong sabihin sa ate, baka ang sa akin lang naman ate, baka malakihan ka na masyado. Malakihan ka na masyado. Ako na lang doon sa bigasan. Tapos ikaw na lang doon sa sari-sari. No, walang problema kasi doon ako kukuha kay Purin. Kay Brad, doon ako kay Purin na kukuha ng bigas. Oo. Kaya no worries about doon Ninang kasi ako nang bahala sa paninda ni nanay ni Kuya Luis. Nakita ko yung nag-vlog kayo. Nag-vlog kayo. Tapos yung doon sila naglagay ng mga tent, yung naglagay sila ng mga
mapapasilungan. Maganda doon banda ang tindahan. Doon banda. Di ba mas maganda doon ang yung isang side ng bahay, nandun yung tindahan. Okay. Oo. Sige po. Yung isang side, idea ko lang yun ha. Idea ko lang yun. Apo. Pero siguraduhin din, Ramel, na May, yung Una, bahay ano, hindi may nakita ka bang ref sila doon? Well, may ref kayo kaya? May ref ba kayo, Ruiz? Hindi, may ginagamit sila nanay doon. Nung nasa farm po. Yung nasa farm, ano yun, dala-dala na nila nanay? Magandang din. Pati hindi mo inaalam. Hindi, yung ref ni Nang, maano na yan, Yung lalagyan ng paninda, soft drinks, ice water. Gusto ka ba dyan sa Pilipinas ang ice water o hindi na? siyempre, mas more kailangan doon kasi mga malamig. Mm. Tsaka magtitinda sila ng ice. Nakakatulong yan eh. Nga po. Maganda yun. Alam mo ate, nakakatuwa yung mga ninang ni Luis, ay mga tita ni Luis na iba, na yung si Ma'am Aida, tsaka si Ma'am, yung matagal na yung ninang yan eh. Nung nandyan pa ako dati, yung Ana Borromeo. Si niya yan? Tita Matagal na Ana. niyang, ninang mo ba yun, Luis? Matagal na yun na nakasuporta sa'yo ah. Grabe rin magbigay yun eh. So, balikan natin yung bahay ha. Ninang. So, huwag na yung bigasan na. Huwag ka nang mawurid sa bigasan. Ako na yun ha. Kasama na yun sa ano ko sa tindahan ni Lita. So, ako na bahala doon, Ninang. Yung sa bigasan ha. And then, So, sa bahay, kasama din ako doon. And then, mag-usap din kami ni Ramil. Ramil, mag-usap tayo doon sa bahay. Kung ano, kasi kung sino ba yun? Yung nagbigay ng siminto? Si Tatay Bong po. Oo. So, hindi natin malaman kung ilang hollow blocks ang kailangan kung hindi masabi sa foreman, yung panday ba? Opo, Kaya depende yun sa ano kalaki ang bahay. Opo. Yung simple lang. Ang maganda is siminto talaga kasi Ano nga ate, ibig ko sabihin natin yung sinabi ko na yung Yolanda type nga. Maganda yun ate. Tapos sumpayan na lang yung sumpayan na lang nila sa gawas. Yung sa labas. Nakakadurog ng puso yung sitwasyon nila ate. Sabi ko, paano yung mga bata doon na siyempre open area yun natin tapos yung mga langgam doon, ang lalaki. Tapos baka magka-dengue pa sila doon, di ba? Hindi langgam pala. Hindi langgam ate, mosquito. Ano ba yung langgam na Tagalog? Lamok po, lamok. Langgam is langgam. Ano yun? Hormigas. Ano ba yung mosquito ni ate sa Tagalog? Lamok po, lamok. Tita, Lamok. Kailangan sulit yung bahay para hindi basta masira sa bagyo. Sabi ko po, parang gusto ko parang optional siya na pwedeng dugtungan ng second floor, parang ganun. Oh yeah, magandang idea din yan, Ramil, na in the future pwedeng madugtungan ng second floor. Oo. Nawala si Ninang Ramil. Baka po may ginawa po siya. May ginagawa. So, Ramil, pwede Po. tayo mag-usap uli bukas? Opo, tita. Kasi I know, gabing-gabi na dyan. Opo. Magsisimba pa kayo bukas, di ba? Opo. Ayan, no? Na ano na kaya nangyari dyan kay Ninang? Na-picture daw, kuya. Kakalimutin mo ng ate? Oo. Ha? Kasi Papasto ka akala mamaya. ko nawala ka, Ninang. Akala ko talaga, Ninang, nawala ka. Ninang, i-out muna ako kasi dumating na yung anak ko, Ramil. Opo. Sila na ako, ha? Opo. So, Sige. Ninang,
Opo. Bukas na lang po ulit. Luis, Pa, Ninang, pwede tayong mag-3-way ulit tomorrow? Opo. Ha? Para mapakita ko rin po Kasi yung design pwede sa sana inyo. mamaya, pero mag-half hour late pa ako. Bago ka bumaba, basta ganun na lang, Luis, ha? Yung sinabi ko sa'yo, na Ramil, mag-out na ako. Opo, tita. Opo, ingat, tita. Bye, Hindi tita. ko papigilan talaga ng buka. Alam ba kung bakit? Hindi ko malubos isipin na yung mga kapatid mo, maliliit pang mga yun. Tapos, matutulog sa ganun. Hmm. Na ano ako, Luis, na sabi ko sa liit-liit na mga bata na yun. Tapos, parang umuulan pa yung Kuya Ramil, di ba? Opo, mabuti nga po hindi po lumakas eh. Tapos paano na yun? Maliliit pa yung mga kapatid mo. Tapos ganun ang si Tut. Tsaka alam naman siguro ng mga tao na marami rin nagmamahal sa iyo. At yung kumbaga malaking hamon yun sa amin. Hindi lang ako anak na nagsasalita ng araw-araw na nandyan. Pero gaya ng sabi ko sa iyo, never naman ako siguro na ibig sabihin, Luis, na hindi week na nakakausap ninyo ako tulad ng ganito. Umalis na naman ako, tinalikuran naman kita. Hindi sa ganun. Ang ano ko doon, mas maigi yung kung wala na namang importante, manahimik na lang muna. Tulad ng sinabi ko sabi ko nga kay Tate Ramil mo, kung anytime na may kailangan ka, sa akin ka magsabi. Sa pag-aaral mo, di ba? Sinabi ko yun. Basta isa-isip mo yung nangyari sa pamilya mo. Mabuti na lang, may nakakuha na ng lupa. Paano kung walang nakuhang lupa sa nangyari na yun? Saan sila pupulutin? Yan yung mahirap doon. Kaya pasalamat pa rin, anak, dahil kahit pa paano, nabilhan mo na sila ng lote. Kahit pa paano, may natakbuhan na sila. Imagine mo, anak, kung hindi mo sila nabilhan ng lote, saan pupulutin yung mga kapatid mo? Saan sila magpatayo ng bahay? Kailan kayo babalik doon? Kailan babalikan si tatay mo doon? Ako po, Ninang, Monday na po ako. Nasa sayo na yung pera bill. Yung sinabi ni Tita Evangeline na kung magkano yung pera sa iyo, pwede naman siguro pang umpisa na yan kahit yung pang poste-poste lang. Opo. Sa pag-aaral ni Luis, ano bang may mga kailangan ba siya dyan o ano? Wala naman po, Ninang. Okay naman po. Good. Kailan bang graduation mo, Luis? Update mo si Ninang. Wait. ano? Ha? Yan ako na. Doon sa may summer ka pa. Di naman po makakasama po sa graduation po. Di magmarcha na naman tayo mag-isa. Patay tayo dyan. Magmarcha ka, Luis, pag uwi ng Tita Evangeline mo kasi uuwi daw siya. Bali, itaon mo yung pagmarcha mo doon. Magmarcha ka dyan sa bahay mag-isa. Tapos ang aakbay sa iyo, si Tate Ramil mo, tsaka si Tita Evangeline mo. Oo. Itaon mo doon yung pagmarcha mo sa pag-uwi ni Tita Evangeline mo. Diyan sa bahay niyo. Diyan ka na magmarcha sa bahay niyo. Diyan sa basketballan. Kasi, di ba, hindi ka makakasali doon sa school. Sana marching. Di magmarcha ulit tayo. Mag-isa. Pwede, kuya. Tapos, itaon mo, Kuya Ramil, sa pag-uwi ni Tita Evangeline. May yun May ang uwi ni Ate Evangeline Opo, sabi ko nga po kay tita, pasyalan po namin sila doon. Ipapasyal ko po siya doon. Oo. Kung makakauwi nga lang sana ako, Luis.
Sabay na po kayo para ano, Ninang. Hindi. Pero susubukan ko or... Ayan, ayun, mas okay. Thank you po. At least ano, sabay na po kayo, Ninang. Basta ganun na lang, Luisa. Babalik ka doon bukas, Kuya Ramil, sa kanila. Sa ano na po, sa Monday na po, Sunday po bukas eh. Tapos kasama si Kuya Lito. Pagka pumasa na po yung model po bukas sa inyo, papakita ko po yung model sa inyo. Oo, tapos yung bubong Kuya Ramil, i-Yolanda type mo Kuya Ramil, ha? Po, Ninang. Yung bubong. Ninang, Gusto ko talaga yung Yolanda type yung ano niya eh, yung pagpagawa. Ninang, magpe-pray lang po kami ng mga bata. Sige na. Sige, bye-bye. Ah, Sige, kala ko mag-uusap pa po kayo. Ni Sige na Kuya Ramil. sige po. Thank you po. Bukas na lang po, bukas. Thank you, Ninang. Thank you po. Sige, bye-bye. Apo, God bless po, Ninang. Thank you. God bless. Apo, thank you po. Amping po, amping lagi. Bye-bye. Apo, bye. Si Ninang. Thank you po, Ninang. Tita Evangeline, thank you po. Thank you po. Ingat po kayo lagi. Love you po with the love of God. Pag-ano lang po kami para po, makapagpahinga na rin po muna kami. Thank you po.